Magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalawang Miyerkules sa taon ng 2024. Happy midweek po sa lahat. Pagpapatuloy na po natin ngayon ang pagbabasa sa aklat ng Genesis na napakaganda ng kumbaga sa istorya ay yung serye po sa serye ni Jacob. Genesis sa 32. Pero bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin sa loob ng kalahating isang linggo. Sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito, muli kaming makikiusap at hihiling sa inyo ng masaganang biyaya at pagpapala sa aming pangmaterial na kalagayan. Sa pangpisikal, nakatayuan, buhay at kalakasan at kagalingan sa aming mga karamdaman. Gayun din po sa mentalidad na aming pang-espiritual na pamumuhay, na sana po'y samahan kami ng inyong banal na espiritu ngayong gabi upang labis naming at lubos naming maunawaan ang aming babasahin ngayong gabi. Pagpalain din naman po niyo ang mga taong manonood, makikinig sa gabing ito upang sila rin po ay makaunawa at magkaroon ng magandang idea sa nangyayari kay Jacob. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ngayon po pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 32. Simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 32, 1 hanggang 32. Habang naglalakbay si Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, mga sundalo ito ng Diyos. Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin niyo na kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin niyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga alipin lalaki at babae. Sabihin niyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Medyo kinakabahan na po siya sa pakikipagkita sa kanyang kuya. Ano po? Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila na puntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki. Naku, mukhang ito ay labanan. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay. Kaya hinati niya ang dalawang grupo, ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. Dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac. Kayo po ang Panginoon na nagsasabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko. Doon po sa lupain kung saan ako'y sinilang. At pagpapalain niyo ako. Hindi po ako nararapat na tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita niyo sa akin noong na ako'y inyong lingkod. Sapagkat nang tumawid ako roon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang, pero ngayon may 2 na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko, mga anak. Talagang kinakabahan na po siya kasi yun nga, kung natandaan niyo yung istorya niya na inagaw niya yung pagkapanganay ni Esau at siya ang nabasbasan ng kanyang tatay na si Isaac. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako
at pararamihin niyo ang aking lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat at hindi mabilang. Kinagabihan, doon natulog si Jacob kinabukasan. Pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau. 200 babaeng kambing, ang dami. At 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa, at 20 lalaking tupa. 30 inahing kamelyo, isama pa ang kanilang mga bisiro, 40 babaeng baka at 10 toro. Napakarami po. 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop at bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya sa kanyang mga alipin, mauna na kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo. So pinaghahandaan niya yung pagkikita nila at binibigyan niya ng advice o instruction ang kanyang mga tauhan. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, magbantay sa naunang grupo. Kung makasalubong niyo si Esau at nagtanong siya kung kanino kayong alipin at kung saan kayo pupunta at kung kanino ang mga hayop na dala nyo, sagutin nyo, siya na akin. Ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din nyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo. Ganoon din ang sinabi niya sa ikalawang grupo o ikalawa, sa ikatlo at sa lahat ng aliping kasabay ng mga hayop. At pinalalahanan niya ang mga ito, huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan. Sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, aalokin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko. At kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinauna niya ang mga regalo niya. Pero nagpaiwan siya noong gabing iyon doon sa tinutuluyan niya. Talagang takot po. Kasi yun nga, may atraso siya sa kanyang kuya. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at sinama ang 2 niyang asawa, ang 2 alipin niyang babae at 11 anak niya at pinatawid sila sa ilog ng Habok. Pinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitiwan mo ako dahil nag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan o babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Penel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. Kasi alam nga naman ng tao na pag ang tao ay nakakita ng Diyos, ang mukha ng Diyos, siya ay mamamatay. Sumikat ang araw nang umalis si Jacob sa Penel. Pipilay-pilay siya dahil dalinsad ang buto ng kanyang balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop sapagkat sa bahagi iyon pinisil ng Diyos si Jacob. Napakaganda po. Ngayon po ay nakita natin kung paano ang nangyayari kay Jacob
habang siya ay gusto o nais niyang makipagkita sa kanyang kuya. Palagay ko sabik na sabik siya. Pero kinakabahan siya dahil nga nagkaroon sila ng alitan noon dahil sa pagpanganay na napunta sa kanya ang basbas ng kanyang ama. Naghanda siya ng napakaraming regalo. Nakita naman niyo kung gaano karami. Isang kayamanan na. Sana po ay abangan nyo ang susunod na kapitulo sa darating na Biyernes at samahan niyo po muli ako upang ito po ay maipagpatuloy natin ang pagbabasa. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na amin po talagang pinananabigan at paganda ng paganda ang pangyayari. Salamat po sa pagsama sa amin ng inyong banal na Espiritu. Muli kami magtatagubilin sa inyo sa kalahati pa pong sanlinggo na aming tatahakin at lalo na sa paglalapit sa araw ng Sabat. At ingatan din po nawa ang bawat isa sa amin at ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa darating na Biyernes, muli niyo po akong samahan upang basahin po natin ang susunod na kapitulo sa Genesis. Maraming salamat po at muli, happy midweek sa lahat.